ay ang katangian naman. Amen? Diba sabi nga, lahat ng ginagawa ko dito, kahit ito ay binigay na kami. Sabi niya, God sent me to you. Kung anong ginagawa ko dito, yun din ang ginagawa ng Ama sa akin. Amen? So, ibig sabihin, siya yung katotohanan kasi lahat ng ginagawa na ni Jesus Christ ay nanggaling sa amin. Kumbaga, siya yung naglalarawan na yung katangian ng Ama siya ay mapagmahal, ang Ama din natin ay mapagmahal. Ang Ama natin ay mapagpatawad na pinapakita din sa atin ni Jesus. Amen? Siya yung katotohanan. Kaya nga, sabi na that in 8:28 na sabi niya that the truth shall set you free. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen? So yung katotohanan lagi na matalaya sa atin. Minsan kasi nasa mundo tayo na salimutan. Talaga minsan nanalo yung baluktot, diba? Pero huwag tayong huwag natin paglaban na tayo ang tulog. Dahil ang Diyos ay hindi tutulog. Kaya nga, pasalis na lang natin. Kasi nakikita ng Panginoon. Amen? Ang CCTV ng Panginoon, huwag nyo kayo yung matatakot. Ang CCTV ng Panginoon, hindi yan nagkukurap. Hindi yan namamatay. Amen? 24 hours a day, 7 days a week. Nakabukas ang wifi ng Lord. Amen? Kaya huwag tayo matakot dahil ang truth, katotohanan, sabi nga, yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Kaya nga, pag nalaman na natin ang katotohanan, hindi kasi, hindi mo pwedeng, alam mo kasi, sa tingin lang, pag alam na ng amo, pag nakatingin ka pa lang ay yung mata mo, ay hindi na naka-eye ko sa'yo, alam niya naman sa sinunod. Kaya, take courage sa mga tayo. Ang hawakan natin. Amen? Because Jesus is the truth. Okay, so, huwag tayong, dahil sabi nga, kung mayroong katotohanan, meron tayong freedom sa kasalanan. Hindi tayo makakasama. Dahil ang kasalanan at ang katotohanan hindi pwede magsama. Tama? Always na kumbaga mangingibaw yung katotohanan. Okay, kaya nga, by the word sabi niya, you will know. Kung ano yung ginagawa natin, may ginagawa. Kung lagi tayo, yan yung rela ng kasalanan, wala naman wala sa akin. Di po ba? Dapat mamuhay tayo na kung lagi tayo. So, pangatlo, Jesus is the life. Ano yung buhay? Naniniwala kayo ng Jesus Christ ay nagbuhay sa akin. Even doon na tayo mamatay ngayon dito mga kapatid, dahil naman talaga yung lupa tayo mamatay. May expiration na ng sa lupa. Pero yung buhay natin sa eternal life ay habang buhay. Kaya nga, pag tinanggap natin si Jesus Christ, siya yung bread of life, sabi niya doon sa kanyang salita, di ko ba, that Jesus is the bread of life, na sa John 6:35, na dito niya pinapakita na siya lang yung source natin, sustenance. Siya yung sustenance natin. Kaya nga, minsan, di ba sabi ko nga sa inyo na, minsan kulang tayo. Kasi nga ulan si Jesus Christ. Laging kulang. Kahit na ginagawa mo na lahat, na-overtest ka pa, kahit pala doon ka, may kulang. Kasi bakit? Wala yung sustenance natin. Wala yung bread of life natin. Amen. Kaya nga, minsan di ba yung sahod natin, lagyan na natin, 20,000 ang natin na sahod. Pero kung lahat yan, pagbayad ng bahay, pagbayad ng kuryente, kulang, di ko ba? Pag in-evaluate mo, kulang. Saan ka may pumunta? Pumunta. Kulang ka na naman ulit, kulang na naman ulit, di ba? Yun ang ibig ko sabi na side ko, natanongin ko lang tayo. Dahil nga, hindi tayo nilipin doon sa source of life. Ito, Lord, ito yung natanggap ko, tulungan mo ako paano. Pero unang-una ibibigay ko para sa iyo. Ang tithes kasi, yan yung ang tawag doon? Yung pagmutanin ko ay sa buhay, ang tawag doon? Hindi, binili mo. Pag yung lahat ng binili mo, inubos mo na, ano pa tatanin mo? Gets natin? Binili. Kaya nga yung tithes natin papakahalaga yan kasi yan ang binili natin. Araw-araw, alam niyo po, pag yung binili kinin mo sa Lord, protection mo, favor mo, lahat ng promise ni Lord, ibibigay sa'yo. Kasi may access ka eh. Tama? Pero pag lahat, pati yung binili mo, kinain mo, saan ka ba pupunta? Wala na si God life. Nakuha natin, kahit piso, pag yayamanin ka ni Lord, pag ibinigay mo yun para sa kanya. Magkano ang 10%